Pero meron kayong pasabog, no, patungkol dito sa AKAP, AIX, tsaka TUPAD. Una-una, Mayor, why did you decide to speak out against these 3 ayuda programs by the government? Alam mo kasi, na rin nakakalungkot na rin. Every time I read about itong mga programs na to, patapos aggravated by the recent budget, na meron 26 million na nakalaan para sa AKAP. Mabuti na lang medyo dinelay ni Presidente yung release nito until magkaroon ng guidelines. Saka ko naisip na, ibig mo sabihin, ano nangyari doon sa mga AKAP na fund na nirelease pala noong 2024, walang guidelines. So, kailangan talagang malaman na ng tao. Sabi ko, kailangan malaman na ng tao. Kaya nilabas ko na to. Kailan niyo po ba unang nabalitaan itong mga questionable practices kaugnay sa pamumudmod nitong AKAP, AIX at saka TUPAD? I remember sometime in October pa, Christian, binanggit na sa akin yung mga questionable practices na tuwing sasama ka sa sortie, provincial sorties ni Speaker, nakakatanggap ka ng 777. Ito ngayon, 21 million. Amounting to 21 million pala. Hello. Ayun. October. Hindi ba Sometime October yun o September. Mga ganun September, okay. October. Last year, 2024. Ako kasi mismo nadinig ko na rin po yung 777 na yan. And pinag-uusapan niyan quietly. Pero paki-explain nga po yung sinasabi niyong 777, no? Ano po ba yung sistema nito? Well, ganito yun, Christian. Basta sumama ka sa sortie ni Speaker, kukunti pa lang noon ang sumasama, maabot lang ng mga 54, 55, 60. Everybody gets 21 million. Pag i-disaggregate mo yon, 7 million na AIX o kaya meron kang choice na gawing AKAP, 7 million na MAIP at 7 million na TUPAD. So, 21 million total. Yung informant ko nga, during that time, nakakakuan pa lang nakakailan pa lang siya, sabi niya. Pero ibang kasama ko, naka-anim na sabi niya. So, pag-anim pala, sabi ko, so 6 pala. Abot pala ng 21 million, 60, 126. Ngayon, nung may nakausap akong isang kongrehista uli, sabi ko, pinakiramdaman ko muna siya Nung nakita ko siya na merong may idealism, tinanong ko siya, Kong, sabi ko, itong 777 itong 777 ba to, aware ka rito? Sabi niya, aware ako dyan. Sabi niya, nakatanggap ka na rin? Oo naman. Sabi niya, nakatanggap na rin ako. Di ba marami na kayong, siyempre, nalaman na ng mga ibang kongrista na meron na palang 777. So, lahat na, dami nang sumasali. Dami nang sumasali. So, ibig sabihin yan, dahil marami nang sumasali, 777, naging 77 na lang siguro. Hindi, 777 pa rin, sabi niya sa akin. Pero nilimit na lang ng 4 na beses na lang. Maski na ilang sortie ka sumama, basta maximum ka na lang na 4 na 21 million. So that's still 84 million per Congress, per lawmaker. So can you just imagine, per lawmaker, paano kung umabot na ng 200 o 250, let us say. So, 250 times 84, ganun na karami. Ganun pala kadali ang pag-disperse ng pera ng bayan. Kaya nakakalungkot, na utang tayo ng utang, tapos nakaw din ng nakaw yung iba. Tapos, meron na naman ito na kung gastusin nila yung pera ng bayan, lalo-lalo na nitong parating na election, akala mo pera nila. Na kung ipamigay nila, talagang pinapahalata pa nila na parang lumalabas na galing ito sa bulsa ko. Ganon nakakalungkot talaga ang isipin. At bago pa i-release yung pera, magsasalita pa yung mga kandidato sa harapan nila. Ipunin nila yung mga beneficiary. Tapos magsasalita pa sila. Halos lahat sila magsasalita pa. Sasabihin pa nila, introduce nila sa akin. Lahat mga kandidato. At bago nila i-release. Ganon na nangyayari sa ibang mga lugar din. Basically, nagagamit for their political agenda, siguro in aid of free elections sa 2025. Pero linawin po natin na, Mayor, yung binabanggit nyo, 21 million per
Congress fund under the 777 scheme. Ibig sabihin ba nito, yung kongresista na merong na magiging parte ng 777 scheme, sa kanya ba yung 21 million or siya yung merong discretion kung sino mabibigyan ng 21 million? Yeah. Valid kung yan. Discretion niya yan, 21 million. At karamihan, according sa mga ibang mayors na kakilala ko, sabi nila sa akin, many of the beneficiaries nitong 77 are actually political supporters nila. Talaga? Political supporters. So yung mga kongresista ang nagsasabi kung sino mabibigyan ng AKAP, AX, tsaka tupad, ganun po ba yan? Yes, marami ring maayos na kongresista, no? Marami ring maayos na talagang pinapaubayan lang nila sa kanilang mga city social welfare dahil maganda yung relationship nila sa kanilang mayor, no? O kaya sa mga governors. But in many instances, hindi na. Wala nang kwanto wala nang konsultasyon sa city social welfare o sa local government unit. Basta meron silang sariling listahan at karamihan ng mga listahan nila, yung mga supporters nila. Kaya nga kung minsan namomblema rin yung DSWD, nagkakamot din yung mga DSWD. Sabi nila, bakit sila naman, hindi naman nagkwa-qualify ito, bakit ito bibigyan ng AKAP? Tulad dyan, meron pang pina-fill out ng mga media na para makakuha ng AKAP, mabuti na lang alis to tong DSWD na sinabi na, they not qualified, they don't qualify. But during that time, wala pang guidelines, ha? Pero based dun sa definition pa lang ng AKAP, ayuda para sa kapusang kita, sabi nila, they don't qualify. Kaya hindi sila nakakuha. Pero pinag-fill out pa rin sila ng form nung kongresista. And this is not only happening dito sa Baguio, it's happening elsewhere as well. Kaya nakakalungkot talaga na this is now widespread. A practice that's happening in the entire country. Yung yung allocation na yan, yung 777, technically ba pwedeng ibulsa yung parte niya ni congressman o ng ibang mga politiko? Well, according sa ibang mga mayors, nababalitaan daw nila na ang ibang mga kongresta, syempre sa dami, apurahan, pinapapirma na lang yung mga beneficiaries. Pirma naman yung mga beneficiaries na hindi nila nakikita na kung magkano yung amount. Basta importante sa kanila, makatanggap sila. So, mabilisan na pirma sila. Tatanggapin lang nila siguro, sabi nila, instead na 5,000, 3,000. Pero dito naman sa Baguio, talagang binabantayan na mabuti yan. Pag sinabing 5,000 ang tatanggapin mo, 5,000 tatanggapin mo. Kung naman, may instances naman na ako, katulad ko, nakakuha ako sa mga senators ng AIX. AIX, usually AIX yan. Yung AKAP talaga, bago pa lang yan Yung AIX talaga, there are instances na ang naibibigay lang talaga 3,000 para mas marami ang tatanggap. Yung ibang senator, mas gusto nila 5,000 naman. So, depende rin sa kung ano yung desire ng mga senators. Paano pala yan, Mayor, no? Kasi sabi nyo, di ba, nag-iikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas si Speaker Romualdez, tapos may mga sumasamang mga kongresista at pag sumama, sabi nyo, meron silang 777 allocation, di ba? Yes. Pero kung ikaw yung kongresista, bakit ka kailangan sumama ron sa ibang lugar na hindi mo naman jurisdiction? So, anong pakinabang mo doon para sa iyong mga constituents? Yung constituents mo, nandun lang sa distrito mo, for instance. Well, ang habol ko doon yung 21 million. So, paano mo makukuha yan? Ikaw magsasabi kung kanino mapupunta? Miski nandun sa ibang roadshow yung pinuntahan mo? Ganun yes, ba ibigay naman sa iyo yan Allocation mo yan para sa distrito mo hindi kailangan during that roadshow mo i-distribute. Pwede mong gawin at your own... Para sa distrito mo yan So, tatanggap mo yan para sa distrito mo. So, kunwari, ako yung kongresista sa Metro Manila, pwede ako sumama sa sortie sa Visayas o Mindanao. Miski wala akong kinalaman doon. Yes. Okay. Is this corruption? Yung ganitong practice po? Well, alam mo, paano nila nadidisburse yung pera? Unang-una, paano nila na-generate yung ganong kalaking pera na sandali lang nila magamit? Pangalawa is the way they administer yung fund. Na, kumbaga, parang
parang ipalalabasin nila na sarili nilang pera. Diba? I-insinuate nila sa tao na pera yan, pera ni Kong yan, pera ni Kwan yan. Ganon. Yun ang gusto nilang marinig eh. No? And to the extent na sila na rin ang nagbibigay ng ayuda. As in yung hard cash mismo, sila nagdi-distribute? Ganun po ba yan? Sila na ang magdi-distribute ng ayuda. Kaya nga ako, yun ang every time na may distribution sa amin, lagi kong ina-emphasize yan. Kaya ako talaga pupunta doon sa payout para lang emphasize sa mga tao na this money did not come from Mayor Magalong, this money did not come from Senator, but this money came from the taxes that you paid. Pasalamat na lang tayo kay Senator at talagang nagawa niya ng paraan na ibalik sa atin to. Yun ang tulong na malaki nakuha natin sa kanya. Ganun na lang ang ina-emphasize ko dan. At pagdating na sa payout, aalis na ako. So I usually stay there for about 2 to 3 minutes lang. Tapos alis na kagad ako. Basta importante na deliver ko na yung message na this money is actually came from the taxes that we paid. Yun ang gusto kong iparating na message. Pero Mayor, diba hindi na po bago yung politiko na nakikisakay sa programa o proyekto ng gobyerno and claiming it as his own para palabasin doon sa botante o doon sa makatatanggap na ako yan, di ba? Anong pinagkaiba nitong distribution ng AKAP, AIX at saka tupad doon sa konteksto ng pakikialam at pagkuha ng credit ng politiko? Well, alam mo, ang tao pag may utang na loob, alam mo naman ng Pilipino, pag may utang na loob, yun na yun. Iboboto ka na niya. Yun ang konsepto ng very traditional na politics. Kaya nga gusto nila ipaalam lahat na parang pera namin yan, pera ko yan, yan ang binibigay ko sa inyo. Only to find out na ito naman pera na to actually came from, these are the taxpayers' money. Pera ng bayan to. Pero siyempre, ayaw nilang emphasize yan. Ang gusto nilang emphasize is, ako yung nagbibigay sa iyo ng pera, kaya dapat isipin mo na galing sa akin yan. Galing sa bulsa ko yan. Tama po ba, ang nagli-lead nitong initiative na ito ay si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Tama po ba? Well, ang allegation sa akin is it came from the Speaker. Okay. Ano sa tingin nyo? Ano yung lumalabas na motibo niya rito sa pag-iikot sa buong bansa, pagsasagawa ng mga sorties at sa pamimigay itong mga ayuda na ito kasama o bitbit yung iba mga kongresista? So I'm not really aware kung ano yung motive niya. No? Pero the more congressman joins the sortie, maganda ang optics na well-supported siya ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Pero sa ganito, Mayor, no, hindi ba mahirap ipaunawa sa mga ordinaryong Pilipino kung ano yung mali rito? Kasi kung ako kunwari nakatanggap, no, wala na akong pakialam kung nag-claim ng credit dyan si congressman, si mayor o si governor. Importante sa akin nakatanggap ako. Kumaga, paano nyo babasagin yung ganung pag-iisip doon sa perspective na nakatanggap? Alam mo kasi ang main issue dito is papaasahin na lang natin ang mga tao na talagang politics of mendicancy. Parang sinabi mo, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Ito na, meron na ibibigay sa inyo regularly, ibibigay sa inyo every 3 months, meron kayong tatanggapin. So hindi nyo na kailangan magtrabaho at pag sikap pa uli maghanap ng hanap buhay. Isa yon. That's the way it is being administered. Again, it's always related to politics. It's always related to politics. Siguro sabihin natin walang nakikitang corruption diyan, Walang nakikitang corruption diyan unless magkaroon ng investigation. Siguro kung paano na-generate yung ganyang kalaking pera. Paano na-disburse kagad sandali ang ganyang pera. Bakit paano ang guidelines sa disbursement? Paano ang pagpili ng beneficiaries na bakit hindi nasasabihan yung local government units kung sino ang nabibigyan? Why are you not sharing your data with or your data with the local government units? So there's yung equitable distribution nawawala, di ba? Kasi nga there's a huge possibility na magkakaroon ng redundancy. Tsaka siya, sa ganitong programa, Mayor, dapat targeted. No? Hindi pwede namumudmud ka ng
bilyong-bilyong salapi na hindi mo naman alam kung ano yung impact o kung magkakaroon ba siya ng talagang significant difference dun sa buhay ng mga pinagbibigyan. No? Kaya importante dyan yung targeting tsaka yung careful planning. Di ba? Yan ang punto dyan eh. Yeah, in fact, 'di ba, ang City Social Welfare at together with the SWT, meron tayong, 'di ba, targeting survey, meron yung tawag diyan eh. 'Di ba? Na talagang ina-identify natin kung sino talaga ang mga indigents, sino talaga yung mga may kapos na hanap buhay. Kaya immediately kung nag-uusap talaga na maayos itong dalawa na to, nag-share ng data, then definitely walang redundancy. At alam natin na mapupunta talaga doon sa nangangailangan. Pero kung yan, ang ginagawa is, isipin mo, nagko-complain yung mga barangay officials at sasabihin na they're being pressured to give or issue certificate of indigency. Isipin mo yung gano'n, na nagko-complain sila. Ibig sabihin, pinipilit sila para lang mabigyan itong mga supporters na to ng AKAP funds. Or AIX fund for that matter. Okay. Sa tingin niyo itong pamimudmud ng AKAP, AIX, tsaka TUPAD, dyan sa mga local races, no? Do you think this could make or break an election campaign? Kasi for instance, no, kunwari hindi nyo kakampi si Martin Romualdez, hindi kayo nagkaroon ng parang pakikibahagi doon sa distribution ng napakalaking pondo na yan, pero yung kalaban nyo, nabigyan. I mean, do you see that as a problem? Kunwari, in your case. Sa marami sa mga mayors namin, lalo-lalo na sa mga lugar na talagang money talks, talagang talo sila. Talo sila. Lalo-lalo na kung well-known na vote buying always succeeded sa lugar nila, talo sila. Sa Baguio City, this is one of the very few places now in the entire country where vote buying never succeeded. Tatanggapin nila yung pera mo, ganun pa rin. Yung mga traditional na politiko, namimili pa rin ng boto, pero there's no assurance na ikaw ang iboboto. Kaya, sabi ko nga, lagi ko ang sinasabi, kung ako tumakbo, let us say, sa lugar na pervasive ang vote buying, ay hindi ako mananalo. Pati siguro sa barangay, baka hindi ako manalo. Swerte lang ako, tumakbo ko dito sa Baguio. Kaya talagang siguro may pagkakataon ako manalo dahil sabi ko nga, Baguio is one of the very, very, very few places na lang. And just to emphasize, very, very few places na lang where vote buying never succeeded because we have a different type of voters in the city of Baguio. Okay. So dito, satisfied ba kayo dun sa move ni BBM na i-retain yung 26 billion for AKAP pero subject to guidelines by different government agencies? I think pati NEDA in-involve niya rito. Yeah, yun ang maganda doon. Meron na siyang provisions o meron na siyang guidelines kung paano i-disburse yung pera. Malaking bagay na yon sa amin. Pero nga, paano po ba dapat i-audit yung previous disbursement nitong AKAP program na ito? Yan na ang hindi ko alam. Kaya nga, hindi kaya bordering on corruption to, di ba? Paano ka nakapag-disburse ng AKAP program na unang-una wala palang guidelines? Wala palang guidelines. Kaya nangyari, indiscriminate yung pag-distribute nila ng pera. Ganun ba yun? So, nakakatakot. And looking at the huge amount that was actually involved, especially in 2022, dapat talaga may imbestigan nito. May imbestigan din dapat to. Pero sino mag-iimbestiga? Sino mag-iimbestiga? Para mahirap sagutin yung tanong nyo, no? Sino mag-iimbestiga? Yeah. Yung mga senador nung simula, ayaw nila sa AKAP. Pero nung BICAM, binigyan sila ng 5 billion, naging 26 billion yung AKAP, okay na kami dyan. Yun nga nakalungkot no? Kukunin na nila lahat. Tapos pabayaan nila yung local government na parang namamalimos. No? Pero when in fact, kung sino ba nakakaalam talaga kung anong situation on the ground? Yung local government, di ba? Yung mga local chief executives. Kami naman talaga nakakaalam Pero they don't.
they don't confer with us most of the time, except kung in good terms yung congressista at yung mayor o yung local chief executive. Pero pag they're not on the same party, hindi talaga. They will not share data, wala talaga. Walang collaboration. Walang collaboration. So, ang hirap. Napakahirap ng sitwasyon. At we're receiving complaints na bakit siya binigyan? Bakit kami hindi kami binigyan? Bakit ba tama ba, Mayor, na bago ibibigay yung aming akap, magsasalita lahat yung mga kandidato sa harapan namin? Ipunin kami, tapos magka-campaign sila lahat doon. Magsasalita sila lahat, pati yung mga hindi councilor, pati yung lahat ng kandidato for that matter, magsasalita. At ngayon na nababago na yung sistema na dahil nga medyo naghihigpit na si Secretary Gatchalian na bawal na yung politiko magbigay, meron na naman silang bagong scheme ngayon. Sasabihin nila doon sa humihingi, wala na sa amin, pero yung pera ni Kong nandun na sa DSWD, kaya ito na lang ang gawin niyo, punta na lang kayo doon at yung pera ni Kong, DSWD na magbibigay sa inyo. Mga gano'n, ang gagaling talaga na imagination. Pera ni Kong ang term, ha? Yun ang term na ginagamit, pera ni Kong. Ano yun? Kailangan din ng referral letter. Ay, normal na yan, Kuan. Normal na yan. Normal na yan, Christian. Lalo-lalo na sa mga projects ng DPWH. Ang sasabihin sa'yo, pera ni Kong ang ginamit dyan sa project na yan. Sa barangay na yan, project ni Kong yan. Yung kalsada na yan, kay Kong yan. Pera ni Kong yan. Ganun lagi yan. Ganun ang normal na salita na ng, kumbaga, parang common term na lang, or common terminology. Okay. Mayor, gusto ko kong tanongin dito, no? Kasi binabasa ko rin yung comment section dito sa ating live episode. Meron mga sumusuporta sa inyo, meron mga bumabanat. How do you feel about this? Yung pagbanggit nyo dito sa mga questionable practices sa AKAP, AIX, tsaka TUPAD, kinatutuwa ng mga Duterte supporters at ginagamit nila against BBM and Martin Romualdez. On the other hand, ito naman ay pinagpupuyos ng mga supporters ni BBM at saka ni Martin Romualdez. Kasi yun ang konteksto natin dyan, di ba? Magkaaway yung dalawang dambuhalang political dynasties na yan. Pero itong issue na binabanggit nyo, nagagamit ng isang side against the other. How do you feel about it? Iba naman yung motive namin. Ang motive namin is ayusin tong gobyerno na to promote governance, promote good governance, and talagang conduct an extensive campaign against corruption. Alam mo bakit ginagawa namin to, Christian? Ano? Dahil 5 years from now, 10 years from now, sino magsasuffer? Kung hindi tayo iimik, kung hindi kami magsasalita, tatahimik na lang ako. I'm now in a position to do something about it, to influence something, tapos to create a better Philippines, a better government. Tapos hindi ko gagawin. Ano lang mangyayari 5 years from now, 10 years from now, when our children are suffering, our grandchildren are suffering, ano sasabihin nila sa atin? You're in a position to do something about it, pero wala kang gawat, nanahimik ka na lang. Because you're also enjoying it. Kaya ba natin mabuhay na gano'n? Yung ba yung legacy na ipapamana natin ngayon? Pero anong nangyayari sa akin? Ako nag-iingay ako, anong nangyayari? Ako ngayon Ako ngayon ng ilan lang kami nagsasalita. Kami ngayon ang favorite na di ba? Favorite na punching bag ngayon. Character assassination. Si Magalong. In fact, marami ring siya rin nga sumasama dyan sa payout na yan. Siya ang namumuliti ka dyan. Ganyan ang paninira dyan. Magsasalita ba ako sa harapan ng malalakas na opposition kung ako mismo ay may ginagawang kalokohan? Look at the background. Look at the background of Magalong. From the time na nasa PNP siya, lahat, it's all about seeking out the truth. It's not about, fighting for integrity. Fighting for what is right. Yan ang ipinaglalaban ko nung nasa Philippine National Police pa ako hanggang nag-retire ako. Hanggang ngayon, yung pa rin ay ipinaglalaban ko. Kaya manira na sila kung manira. Bahala sila dyan. Basta sa akin is, I just want simply to leave a legacy to our young people today. I'm fighting for what is right para sa mga kabataan itong ginagawa natin.
Okay. Hindi ito pamumulitika to. And I don't really care kung ano yung perception ng dalawang kampo na to. Wala akong balak na influence yung kanilang behavior. Ang sa akin is, iba yung motibo namin dito. Opo. Pasagot ko na rin po sa inyo to, no? Although alam ko iba rito binibait lang kayo to fall into a particular argument trap. Pero maganda na rin sagutin kasi legitimate naman po yung issue na tinatanong. Ano rin po ba yung inyong perspective o opinion patungkol dun sa mga corruption issues na binabato naman dito kay Sara Duterte? Kunwari yung limpak-limpak na salapi in confidential funds na hindi niya maipaliwanag o ay ipaliwanag. Ano po ba opinion niyo ron? Well, alam mo, meron namang legitimate na issue against her. No? Kailangan na lang niya siguro sagutin at explain. Kung hindi niya maharap yan, ibig sabihin may tinatago siya. Pero kung kaya naman niyang explain yan, kaya niyang i-justify, then humarap siya. Ganun lang naman kasimple yun na Christian eh. Bakit ayaw niyang harapin? Bakit ayaw niyang harapin? Siguro may mga nagsasabi sa kanya, siguro mayroong mga nag-influence sa kanya na better not to keep silent about it. Pero alam mo, kung wala kang ginagawang masama, bakit? O kaya sasabihin mo yung totoo, bakit ka matatakot? Dapat harapin niya. Sa akin lang is harapin niya. Okay. Dito po sa election, no, tatanungin ko kayo sa perspective nyo, hindi lang sa local kundi sa national campaign. Kasi meron din naman kayong wide din ang perspective nyo dyan. And in fact, di ba, yung binubuo nyong grupo, you want that to be a nationwide movement. No? Yung Filipinos for Good Governance eventually ang target nyo. No? Naipaliwanag nyo po yan sa akin before in the previous conversation. Ang tanong ko po, ano sa tingin niyo dapat yung mga issues na mag-define ng election campaign dito po sa darating na May 12, 2025 elections? Siguro kailangan mga pag-usapan dyan is unang-una, of course, main issue dyan is corruption. Another siguro is the issue of siguro itong party list. Ewan ko na, wala na tayong magagawa siguro rito. This will now become siguro post-election na lang to siguro na issue na dapat i-address ito. Pero again, it requires legislation. Another issue siguro dyan is itong vote buying. I was with the Philippine National Police at nakakalungkot na may naisip ka na ba, Christian, na may meron na nakulong, na prosecute sa vote buying? Prosecute successfully sa vote buying. Wala pa ako maisip, Mayor, sorry. Matagal na rin po ako nag-cover pero wala pa ako na-encounter personally. Alam mo, may mga kinasuhan ako when I was the regional director of Piaro Cordillera in 2030. Marami akong kinasuhan sa vote buying pero walang nag-prosper na kaso. Nakakalungkot lahat. So, isa yun. Another is siguro itong another issue is itong pero it requires legislation. Itong reasonable amount that a candidate should spend for election. Kasi yung sinasabi nilang 5 pesos to 10 pesos, tinuturuan lang nila magsinungaling yung mga kandidato pa lang. Kalokohan yun. Oo. Kasi unreasonable yun unrealistic yun kuan mo lang ng 5 pesos or 10 pesos, depende doon sa locality, syempre, doon sa status ng municipio or yung city. And then siguro another is itong issue ng dynasty. Talaga siguro ito magiging mainit na issue to, itong dynasty. Kung dynasty, maraming tatamaan Pero yung issue ng corruption, which is the main advocacy of yours, in the context of good governance, ba dapat kalaki siyang issue sa eleksyon? Kasi remember, noong 2010, di ba? Nanalo dyan si Pinoy dahil kung walang corrupt, walang mahirap. Nag-resonate yan sa mga butante. Yes. Noong 2016, nag-iba. Di ba? Naging crime. 2022, hindi ko maalala. Unit team lang ang naalala ko. Pero sa 2025, ano po ba? Gaano ba kalaking issue dapat ang corruption? I would say it should be one of the prime issues na dapat i-raise. Kailangan lang ng situational awareness. Raise natin yung situational awareness ng ating mga
kapwa natin Pilipino. Dapat tumaas sila. Dapat mapaintindi sa kanila. Kaya kailangan natin convert into layman's term. Ano bang impact ng corruption sa buhay natin? Itong pagtaas ng ating utang, itong lalong dumadami ang hirap, itong pagtaas ng budget na nadagdagan during the BICAM. Anong epekto nito? Bakit? Katulad nung sa DSW, binabawasan mo yung pera ng DSWD, pero makikita mo na the highest in terms of self-rated poverty, highest tayo ngayon, itong year na to, itong 2024 at 59%. The highest since 2008. Pero binawasan mo naman yung pondo ng di ba? Pondo ng DSWD pagdating diyan. Sa education naman, makikita mo sa education, 'di ba yung latest na 2023 ba yon na WPR, World Population Review, na nasa 81 na lang tayo in terms of IQ. 81 tayo. Nandito tayo sa ilan ba yan? Nandito tayo sa third percentile yata, sa pinakamababa. Nakakalungkot isipin, tapos bababaan pa natin yung ating education fund. At kami nakakaalam, alam mo Christian, every time na opening ng classes, kami sa local government ang talagang nagtatrabaho na para ayusin yung mga schools, mag-produce ng mga upuan, mag-produce ng pintura dahil hindi kaya ng DepEd yan eh. Hindi kaya ng DepEd. Nakakalungkot nga. Tapos siyempre meron pa kaming special education fund. Isa pa yun separate pa yun yung special education fund. Iba pa yung talagang tulong namin sa kanila during opening of class. Kaya nga mga brigada, eskwela eh. At we are, ang gumagastos doon, local government. Kaya nagtataka ako, bakit mo babawasan ang DepEd? Tapos ngayon palalabasin mo na hindi, mataas ang DepEd kasi nandiyan din yung pondo na ginagamit natin para sa PMA, para sa National Defense College. Halos sinama mo na lahat yung PNPA. Dati-rati naman, hindi mo naman sinasama yan. Kasi ngayon, sinasama mo just to justify na mas mataas ang education kaysa sa infrastructure. Tapos, yung ibinaba pa yung DOTR fund uli. Nakakalungkot na nagkakaroon na tayo ng malaking problema sa ating mga airports, dito sa ating modernization ng jeepneys. Hanggang ngayon, di pa naayos na may patupad para dun sa kanilang subsidy sana. Pero binawasan mo naman ng pondo. And finally, yung Armed Forces of the Philippines. Every time na magkaroon ng incident nag-incident sa West Philippine Sea, biglang nagsasalita itong mga lawmakers natin, mambabatas natin, grandstanding, kung ano mga sinasabi nila. Pero only to find out na babawasan naman nila ng 15 billion yung pondo ng Armed Forces of the Philippines. So, you see the contradictory, You see the contradictory. Kaya nakakalungkot talaga. Kumbaga, they're not putting their money where their mouth is. Yes. Iba yung kuda, iba naman yung pinaglalagkakan ng salapi. Si economist na si Professor Shelo Magno described the 2025 national budget as the most corrupt in history. Dito sa mga nilatag ninyo, Mayor Benji, do you agree? Yeah, partly agree. I partly agree. Tama siya. May point siya doon. Ayoko naman sabing most corrupt. Ayoko naman sabihin na most corrupt yung kwan. Siguro I would rather say it's an election budget. Na hindi naman bago. It's an election budget. Usually ang election budget the year before the election, di ba? Yeah. Pero ako na mismo nagsasabi, just to confirm yung sinasabi ni former USEC Celo na sinabi niya na I would say pervasive na talaga ang corruption yan. I've been talking to several prominent businessmen, well-known businessmen, well-distinguished businessmen. Iba ang level. Sila mismo nagsasabi, iba ang level ng corruption. And kaya naman namin sinasabi ito, we are not here to destroy government. We are actually here to help the president. Alam mo, lang siya. We don't want the president to be unsuccessful. We want the president to be successful. Kasi
kailangan natin tulungan. Otherwise, kung di maging successful yung ating presidente, pabagsak ng Pilipinas. Pero sana pakinggan din niya kami mabuti. Okay, pero do you think the president is doing enough to combat corruption under his watch? Ay, inihintay ko nga na sana magsalita siya ng more aggressive during the SONA against corruption. Yung nga inihintay ko na na mga pronouncements niya, pero hindi nga nagkaroon. Hindi ko alam. Probably he has his reasons. Hindi ko alam. Pero sana in the foreseeable future, talagang kailangan niyang magkaroon talaga ng mas definitive na pronouncement regarding a more aggressive campaign against corruption. Baka hindi malapit sa puso niya advocacy against corruption o baka naman hindi po believable dahil napatalsik yung pamilya nila na 1986 dahil sa massive corruption, di ba? Big part of it. Opinion ko na yun. Pero alam Christian, when before he filed before the presidential elections, umakyat siya sa Baguio, nag-usap kami. At ako naman din ako na motivate ako na nung binanggit niya na kumbaga parang nakuha niya yung loob ko when he said na I'm here to redeem the name of the Marcos. Of my father pala, sabi niya. To redeem the name of my father. So, ibig sabihin to, sabi ko, maganda ang kanya, maganda ang motivation niya. Kaya lang sinabi ko nga sa kanya, Sir, I'm really very sorry, Mr. Senator, but I gave a commitment kung tatakbo si Senator Lacson. I have to, I gave a commitment to support him. Naintindihan naman niya. Paano naman niya? Napakabait naman ng ating presidente. Pero ito nga lang, hopefully sana, he will really do everything to redeem the name of the former president.